Kayo po na nagbibintang, kayong humihingi at nagdidiman sa Pangulo, kayo muna ang magpatunay na mayroon siyang ginagawang mali. Kapag wala po kayong napatunayan, wala po kayong karapatan humingi sa Pangulo. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. At ngayon po ay handa na po tayong tumanggap ng inyong mga katanungan. Maricel Halili, TV5. Magandang umaga po. Ma'am, during the TRICOM sa Congress, na-mention yung pangalan ni former presidential spokesperson, Attorney Harry Roque, na nasa likod daw ng pagpapakalat ng pulveron video na allegedly ay si President Marcos. Nakarating na po ba to kay PBBM? Ano po yung naging reaction niya dito? Na isa si Attorney Roque daw. Na siya daw yung nagpakalat. Oo, nagpakalat. Hindi na to, bago. At buti na lamang, may isang tao na dati nilang kaalyado na sinabi na si Atty. Harry Roque ang nagpakalat. Even before, nakita natin ito sa kanilang rally sa Vancouver, Canada. Siya mismo, si Atty. Harry Roque, ang nag-utos pa sa ibang mga kaalyado nila na ipakalat. At sinabi pa nga niya, sigurado siya na ang Pangulo daw ang nasa video. Kung inyo marirecall ang kanyang mga sinabi doon sa Vancouver, Canada, o sa kanyang, yung kanyang mga sinabi nung sila ay nasa panahon ng balak na ipakalat itong video na ito. At sa mga previous statements din niya, sa mga interview, sinabi niya nga na ang naging daan dito para sa video na ito ay ang kasamahan niyang si Maharlika. Nasalamatan niya to na it was made possible by Maharlika, this video. So, hindi na po bago ito sa pananaw ng taong bayan kung sino ba talaga ang naging utak o ang nagpakalat ng fake pulveron video na ito. So, does it mean that the President was not surprised when he heard about it? Dahil ito naman po ay inimbestigahan na rin po, natatandaan po natin na inimbestigahan po ito, in-evaluate din po ito ng PNP at ng NBI at nagkaroon na rin po ng fact check at nagsagawa po ng panibagong pag-iimbestiga kung ito ay tunay o hindi, pero napatunayang manipulated ang sinabing video at may face swap. Ito ay galing din sa evaluation ng Deep Fakes Analysis Unit na part of India-based in Misinformation Combative Alliance or Combat Alliance. So hindi po ito lingid sa kaalaman ng palasyo dahil ang nais lamang po ng Pangulo ay maipakita sa taong bayan na hindi totoo ang kanilang pinapakalat na video at hindi totoo ang kanilang ibinibintang sa kanya. Ma'am, will there be any legal action from Malacanang? Nakausap natin ang Pangulo at sinabi po niya na hayaan na lang po natin ang ating mga law enforcement agencies, ang NBI, ang DOJ, ang magsagawa ng pag-iimbestiga patungkol dito. At kung mayroon dapat na managot, kung napakita talaga ang liability ng kahit sino dyan na involved, ay dapat lamang po siguro masampahan ng kaso kung ito po ay makikita naman po ng DOJ at ng NBI. Good morning po, Yusek. Balikan ko lang po yun dun sa di umano'y pulveron na video ni Pangulong Marcos. Sabi niyo po kanina ay naimbestigahan na yan pero biglang iimbestigahan pa ng DOJ at NBI. At napatunayan na po na ito ay fake dun po sa isinagawang pagsusuri from yung Indian company. Wala po bang plano ang Malacanang, especially ang Pangulong Marcos, na magpa-hair follicle test na siyang hinihingi po para matuldukan na itong issue po ng di umano'y paggamit ng ipinagbabawal na gamot ng ating Pangulo? Sino po ba ang humihingi? Marami po sa ating mga kababayan ang sa social media na nagre-react dito po sa ipinapalabas na video na ito. Actually, parang na-die down na po ito before dahil nga sasabi nga na Malacanang it's a fake. Pero biglang nabuhay after po nung ginagawang investigasyon mismo ng Kongreso, ng Kamara. Kaya po muling lumabas itong video na ito. And sabi nga po nung vlogger na si Miss Pebbles Cunanan ay si Attorney Harry Roque, yung mastermind nitong video. Pero inamin naman ni Miss Maharlika, yung another vlogger, na parang siya yung
nagbigay lang kay Attorney Roque. Kaya ang tanong ko po, sabi niyo sa social media hinihingi. Sino po in particular ang masasabi niyo sa akin na humihingi ng ganitong klaseng pag-test? Ang atin pong mga kababayan Sino na po in Madam particular? Yusek, Napanood pwede po niyo po? sigurong... Ikaw na po ba? Sige po. Kayo po ang humihingi? Okay. Kaya po masabi lang ninyo na mayroong humihingi. Pero Hindi. marami po sa social media So, kung kayo ay nagbabasa po sa SOCMED, Madam So, Yusek. isa ka nga sa humihingi. Kasi po gusto Sige, niyo... tanong ko nga, isa ka ba? Kasi we have to be specific on this. Isa ka ba sa humihingi? Ang mga kababayan po natin... So, isa ka sa humihingi. Actually, I'm a journalist. Hindi Sige nga, naman po tanong ko ako humihingi. Pero parang gusto ninyo na meron lang kayong basihan. basihan. Sino nga po? Kasi sabi niyo po kanina, ay napanood yun niya yata sa social Opo, Madam Sino po? Yusek, syempre kami po ay mga Pilipino rin. As a journalist, gusto po namin na hindi fake news. Yun pong aming ibabalita sa taong bayan. Okay, so humihingi po. Si Nagdidemand. si Attorney Vic Rodriguez, di ho ba Okay. matagal na rin naman niyang hinihiling niyang hair follicle test. Okay, tanong po natin. Ano po ba ang basihan para sa paghingi at i-demand sa Pangulo ang isang hair follicle test? Ito po ba'y may pagbibintang na siya ay di umanong gumagamit ng illegal na droga? Kung may pagbibintang, liliwanagin po natin. Kung may pagbibintang sa Pangulo, yung nagbibintang ang dapat na magpatunay kung may ginagamit man o wala. Hindi po pwedeng gumawa ng kwento, walang basihan, isang guni-guni para masira ang Pangulo, at walang basihan. Kahit saan po na kaso, kung sino yung nagbibintang, siya ang magbigay ng pruweba. Hindi nyo pwedeng sabihin na, ito, gumagamit ka, patunayan mong hindi. Hindi po yon ang tamang logic. Kayo po na nagbibintang, kayong humihingi at nagdidiman sa Pangulo, kayo muna ang magpatunay na mayroon siyang ginagawang mali. Kapag wala po kayong napatunayan, wala po kayong karapatan humingi sa Pangulo ng anuman demand patungkol sa hair follicle test. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.